Okay, quick lang po ito na video dahil ako po nagmamadali, ako po may lakad ngayon, no? So darating na po yung sasakyan. So okay. Tayo po ay nag-usap lang po sandali regarding the law. Ang law po ba ay paano ko sabihin? Komplikado po ba sa ating New Testament covenant sa kasalukuyan? Hindi po kung tutuusin. Dahil ang law ay ibinigay po, parang ito po yung tinatawag na salamin. Pero ang katuparan po si Christ. Okay. So, hindi tayo mga nasa grace, they cannot accuse us na parang binabaliwala natin yung law. Ang law, tinupad po ni Jesus sa kanya pong katawan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng ating mga kasalanan. So, tayo mga mananampalataya po ngayon, ay titingin na lamang kay Jesus dahil siya po ang tumupad ng law para sa atin. Ganun lang po kadali yun. Okay. So, let me put it this way. Ang law ibinigay in order to show gaano ka-wicked ang sanlibutan o gaano kasama ang mga tao. Dahil bunga ito nung tinatawag na sin nature na minanapan natin sa ating mga unang mga magulang, sina Eva at Adan. Okay. So ngayon, ang sin nature pong yan ay naalis na po ni Jesus Christ sa sino mang. Anyone who believes in Him. Ngayon, sa sarili mo, itanong mo, naniniwala ka ba kay Jesus na siya lang ang daan patungo sa langit? If the answer is yes, natupad mo na rin ang law. Or should I say, parang natupad mo na rin ang law. Okay, dahil sa mata ng Diyos, you are declared righteous. Imputed righteousness yan, not your own doing, not your own kagagawan, but it's the righteousness of Jesus Christ imputed in you. Di ba bonggang-bongga yan? Saan ka pa pupunta niyan? Alam mo po ba, meron kaming kasama dati sa aming Bible study. Hindi ko matanggal sa isip ko yung sinabi niya. If you have Jesus, you have everything. Okay. Ibang klase yan. Kasi very malakas ang impact nun kasi sinasabi niya, kasi itong woman na ito, bali tinatawag namin siyang tita, no? She's very successful in life. She's a millionaire. In fact, sa isang buwan, nakakapag-around the world siya kung saan-saan. Kung gusto niyang pumunta ng Paris, kung gusto niyang pumunta ng London, bigla niyang naiisipan, magpapabook. Pero minsan, sinama niya kami sa pumunta kami sa Singapore, ganyan. Tuloy kami talaga yan, oo. Mayaman siya. Pero nung nag-Bible study kami that night, binanggit po niya na, sabi niya, despite of all this material blessing, sabi niya ganyan, talagang binavalue ko yung pagiging naririto ni Jesucristo sa puso ko. Sabi niya, ibig sabihin, binavalue niya yung presence ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Because when you have Jesus, you have everything, sabi niya. Yes. Kasi tignan po ninyo, ang Panginoong Jesucristo po ang tanging makakapagpasaya sa inyo. Apart from the law, makikita mo yung righteousness at yung blessing ng Panginoon. Ganun po ang naranasan ng parang tita namin na ito, no? Na talagang very successful in life. Okay, mga sakyan niya magaganda, bless siya. Hindi po masama ang blessing. Dahil ang blessing niya, sinasabi niya, kinikilala ko lahat ng meron ako, blessing na ito galing kay Jesus. It's Jesus, the only source of this, everything of the, di ba? Everything that I have sa buhay. Okay, mapayapang mga anak niya sa Amerika din, no? So, very blessed. So super blessed talaga ang kanyang life, no? Dahil ang Panginoong Jesucristo ang sentro ng kanilang family. Ayun po yun. Kasi kung alam mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross, na lahat ng kasalanan mo binayaran niya na. Yan po ang umpisa the knowledge about Jesus Christ. Ayan na magpapabago ng takbo ng buhay mo rin dito. Oo, ligtas na nga sa kaluluwa mo, pero ang gagawin ng Panginoong Jesucristo, babaguhin niya ang buhay mo. Apart from the law. Kaya kung Kristiyano ka, nananangan ka doon sa pwede mong gawin, sa bautismo para maligtas ka, well, I'm so sorry to tell you, hiwalay ka sa Panginoong Jesucristo. Dahil hindi po yan ang tinuturo ng Bible.
Jesus alone saves. Okay? Nasa New Covenant po tayo ngayon. Wala na po tayo doon sa tinatawag na Old Covenant of the Law na ibinigay kay Moises sa Mount Sinai. Nasa Mount Zion na po tayo. Zion represents the Lord Jesus Christ. Okay? Mount Sinai represents Moses. Wala na tayo kay Moses, na kay Jesus na po tayo. Bye-bye.